Mga kapobre, mga kasawi at mga kapwa ko biktima ng fake it till you make it lifestyle, kumapit kayo sa mga upuan nyo dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga motivational quotes na nakikita nyo sa Facebook. Ito ay tungkol sa totoong buhay na mas mapait pa sa ampalayang nakalimutan sa kawali. Isipin mo, ang kumpanya nyo, boom, bangkarote. Ang pinaghirapan mong 1 milyong yen, naglaho na parang bula, parang pangako ng ex mo na magbabago na siya. Ang bahay mo, ang nayon mo, lahat gumuho. Wala na, finish na. Ang kumpanya ay kailangan ng buwagin dahil kahit pambili ng packing tape para idikit ang mga pangarap nating wasak, ay wala na tayo. Burado na ang lahat. Lord, seryoso ba to? 6 na oras na nagbubuhat ng mabibigat na kargamento para lang sa kakarampot na 130 yen o kulang-kulang na 3,000 piso? Sino namang matinong tao ang gagawa niyan sa panahon ngayon? Pero heto tayo, ginagawa pa rin dahil ang sikmura ay hindi marunong mag-antay ng tamang timing. Ano na bang nangyari sa lipunang ito? Akala ko ba golden age na tayo? Pero bakit parang survival of the fittest ang laro? At mukhang tayo yung mga hindi fit. Everything is over mga bes. Ito na ba ang dulo ng ating mga paghihirap? O simula pa lang ng mas malalim na hukay? Sabado ngayon, pero tignan nyo, ang kalsada ghost town. Walang tao, walang sigla, parang puso mo nung huling beses kang na-ghost. Paano mabubuhay ang tao kung ganito? Kapag hindi ka nagtrabaho, papatayin ka ng desperasyon. Kapag nagtrabaho ka naman, papatayin ka ng pagod o overwork. Ito ba ang tinatawag nilang buhay? Parang pumipili ka lang kung anong kulay ng kabaong ang gusto mo. Kung lalakad ka sa gabi, sa mga sikat na syudad gaya ng Shanghai o Shenzhen, makikita mo ang kabilang mukha ng lungsod na itinatago ng mga makukulay na neon lights. Sa gitna ng malamig na hangin, makikita mo ang mga kababayan nating naghahanap ng trabaho, natutulog sa sidewalk, nakabalot lang sa manipis na kumot o kaya naman ay karton. Pumunta sila rito, dala ang mga pangarap na makahanap ng disenteng trabaho, makapagpatayo ng bahay, at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero ang masaklap, ang ekonomiya ay gumuho na parang Jenga. Ang mga pabrika ay nagsara at ang mga trabahong inaasahan nila ay naging alaala na lang. Ngayon, ang kalsada na ang kanilang tahanan at ang ginaw na lang ang tanging kayakap nila sa gabi. Sa likod ng bansang nagmamayabang na sila ang susunod na superpower, nandoon ang mga taong nakikipaglaban lang para makaraos sa magdamag. Alam nyo, hindi na ito usapin kung babalik pa ang mga foreign investors. Ang totoo niyan, ang sariling mamamayan na lang ang inaasahan ng merkado rito. Noong huling bakasyon, may mga turistang Ruso pa raw na bumisita. Teka, hindi ba't may gera sa kanila? Pero ayun sila, nagagawa pa ring mag-travel habang tayo ay nag-iisip kung kakasya pa ba ang benta para sa hapunan. Sabi nila, babaguhin daw ng liderato natin ang mundo. Sabi nila, ang mundo ay nakadepende na sa atin at tayo ang magdadala ng katatagan sa magulong panahon na ito. Familiar ba ang linyang yan? Yung mga post sa social media na wala nang ginawa kundi punahin ang Amerika para lang makakuha ng likes at engagement. Sabi nila, babagsak na ang dolyar, magkakawatak-watak na ang Amerika, at kung ano-ano pang kwentong barbero. Pero subukan mong pumunta sa mga embassy ng Amerika, makikita mo ang pila ng mga taong gustong kumuha ng visa, mas mahaba pa sa pila ng bigas o sa pila sa LRT tuwing rush hour. Isipin mo, kung talagang ganoon kasama ang bansang yon, bakit lahat ng tao ay gustong pumunta doon? Napakalaking joke, di ba? Yung mga taong todo mura sa Amerika sa internet, yun din pala yung mga sekretong nag-iipon para mapag-aral ang mga anak nila sa West. Sumisigaw silang bagsak ang Amerika pero ang pangarap nila ay nakatitig sa direksyon ng kanluran. Napakagaling na acting, pang-Oscars, ang peg. May isang delivery rider na nagkwento 1:00 na ng madaling araw ay tumatakbo pa siya para mag-deliver. Pagbalik, mabilis ang kain lang tapos 12:30 ng hapon, hataw na naman. Pagdating ng 5:30, kailangan nang sunduin ang anak sa school. Ang kita sa buong araw ng pagpapakapagod, 110 yuan lang. Halos maiyak na ang lahat sa hirap. Hindi mo na talaga alam kung paano lulusot. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto at hindi ko intensyong manakot. Pero ang buhay ngayon ay sadyang napakalupit. Kapag may anak ka, halos imposible na ring makahanap ng matino o kahit anong trabaho man lang.
Ang pagbagsak ng ekonomiya ay mas mabilis pa sa inaasahan natin at ang mga industriya ay parang mga kandilang unti-unting nauubos. Ang mga tao ay malapit na ring bumigay. Sarado ang mga pabrika, sarado ang mga tindahan, at ang mga walang trabaho ay naglipa na kahit saan. Milyon-milyong tao ang nawala ng hanapbuhay. Pero kahit anong kayod, wala talagang mahanap na bago. Baon sa utang sa bahay, baon sa utang sa kotse, parang nililibing tayo ng buhay sa mga bayarin. Ang iba, kahit pambili ng pagkain ay wala na, nakatayo na sila sa bangin ng gutom. Habang naghihirap tayo, ang sabi naman ng mga nasa taas, matatag daw ang ekonomiya at ang Amerika raw ang totoong may problema. Parang yung kaibigan mong baon na sa utang pero ang pinopost sa Instagram ay steak at mamahaling kape. May nagtanong, kaya mo bang magtrabaho ng 10 araw sa isang buwan? Ang sagot ng isa, imposible. Wala ngang mahanap na trabaho. Ginagawa na lang ang lahat para mabuhay. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? 180 yuan. Pero walang libreng pagkain yan. Saan ka nakatira? Diyan lang sa tabi-tabi. Dahil sa sobrang lamig, kailangang malapit lang ako sa pinagtatrabahuhan ko. Imagine, 53 taong gulang na, pero naghahanap pa rin ng trabaho. Masakit sa dibdib, di ba? Tignan nyo rin ang nightlife, ang dating buhay na buhay ng mga KTV, karaoke at mga nightclub, isa-isang naglalaho. Yung mga sikat na club na dati ay kumikita ng bilyon-bilyon, ngayon ay naging alaala na lang ng nakalipas na kaluwalhatian. Pati yung mga big time na construction company presidents at mga opisyal na dati ay akala mo kung sinong mga hari ngayon ay hirap na ring lumaban para mabuhay. Hindi na nila masingil ang mga pautang nila. Patay na ang daloy ng pera. At kapag hindi na sila pumunta sa mga KTV, damay-damay na pati ang mga bar, restaurant, salon at pati na yung mga nagtitinda ng prutas sa kanto. Tignan nyo ring mabuti, may isang matandang nagtutulak ng kariton ng mga peras na siya mismo ang nagtanim. Sa sobrang pagod, bigla siyang natumba sa kalsada. May mga lumapit para tumulong, pero ang kanyang mga binti ay ayaw nang gumalaw. Ang kanyang mukhang basang-basa ng luha at puno ng kawalan ng pag-asa ay talagang dudurog sa puso mo. Ito ang katotohanan para sa mga magsasaka rito. Kailangan nilang lumaban para lang makahinga, para lang mabuhay ng isa pang araw. Kakabalik ko lang galing Australia, 3 araw na ang nakakalipas. Pagpunta ko sa isang maliit na wholesale market, nakakita ako ng isang lalaking nakaupo sa sahig na may hawak na karton. No? Sabi niya, may sakit ako, hindi ako makapagtrabaho, wala akong pambili ng pagkain, maawa po kayo. Tinanong ko kung pwedeng digital payment o e-wallet pero wala raw siya niyan, kaya binilhan ko na lang siya ng chicken roll. Ngumiti siya, yung klaseng ngiti na parang ngayon lang ulit nangyari sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, sa daan pa uwi, nakakita ako ng isa pang matandang naghahasa ng kutsilyo gamit ang kanyang sirang bisikleta. Noong sumigaw siya para mag-alok ng serbisyo, ang boses niya ay nag-crack at bigla siyang inubo ng malakas. Binigyan ko siya ng 10 yuan para lang sa 2 gunting na pinahasa ko. Wala rin siyang cellphone kaya cash ang binayad ko. Tumigil siya sa pagsigaw dahil wala na talagang lumalabas na boses sa kanya. Napakarami pang ganitong tao sa paligid natin. Naghihintay ng kaunting kabutihan habang pilit na kumakapit sa buhay. Hindi natin kayang iligtas ang lahat pero kung tutulong tayo kahit sa isa lang, kahit papaano ay masisiguro nating makakakain siya ngayong araw. Magiging mainit ang gabi niya. Sana naman yung mga may kakayahan ay mag-abot ng kamay at yung mga content creators ay magkalat din ng malasakit imbes na puro clout lang ang hinahabol. At syempre, sana ang gobyerno ay totoong mag-alaga sa mamamayan para wala nang kailangang mamalimos sa kalsada. Baka kaya nag-viral yung huling video ko dahil sinabi kong katotohanang ayaw marinig ng iba. Ngayon, parang lahat ay mahirap na. Akala ko ako lang, pero marami pala tayong nagdurusa. Yung video na yon sumabog sa internet, milyon-milyong views overnight. Matagal na akong nagtitinda sa palengke. Dati, daan-daang stalls ang nakapila rito, puno ng sigawan, tawaran at tawanan. Pero ngayong taon, parang sementeryo sa katahimikan. Sa buong araw, 90 pesos lang ang kinita ko. Kulang pa sa gas. Ano pa kaya sa pagkain? Naging kuripot na rin ako, 5 yuan lang ang ginastos ko para sa pinakamurang noodles para lang makaraos. Sa labas, napakalamig. Nakipagtawaran pa ako sa pantalon mula 100 at 19, naging 80 na lang. Pero kahit ganoon, masakit pa ring bitawan ang pera. Wala na akong lakas ng loob na pumasok sa supermarket.
kumikita ng 20 o 30 pesos sa isang araw, tapos hahawakan mo ang bawat barya na parang ito na ang huling oxygen mo sa mundo. Tapos biglang lumabas yung viral video ng isang matandang natutulog sa loob ng kanyang tricycle, nanginginig sa ginaw at balot ng punit-punit na kumot. Sabi niya, sa probinsya niya sa Anhui, hindi na kayang buhayin ng pagsasaka ang pamilya niya. Kaya pumunta siya rito para manguha ng mga scrap o kalakal. Pero pati yun, hindi siya nailigtas. Hindi siya makapagbayad ng renta kaya sa kalsada na lang natutulog. Noong tinanong siya kung bakit hindi na lang siya umuwi, ang sagot niya, hindi na kami mapapakain ng pagsasaka. Ang mga netizen, ibinuhos ang lahat ng nararamdaman sa comment section, mga bagay na alam ng lahat pero walang naglalakas loob na sabihin ng malakas ang agrikultura ay hindi na kayang bumuhay ng tao. Akala ng mga taga-baryo dati, mahalaga ang lupa nila. Pero ngayon, kahit pambili ng ulam ay hindi sapat ang ani. Ito ang mukha ng kahirapan na ipinapasa sa bawat henerasyon, isang kadenang nakapulupot sa leeg ng bawat pamilya na kahit anong kayod ay hindi makaahon. Sa anino ng mga nagtataasang skyscraper, ang mga mahihirap ay nagiging invisible. Ang kanilang sakit ay natatabunan ng kinang ng mga neon light sa syudad. May isang may-ari ng tindahan na nagsabi, may itinabi akong paninda para sa mga suki ko. 3 bag ng mangga at mga detergent na worth 30 yuan. Pero hindi na sila bumalik. Ang sabi naman ng isa, kukuha sila ng gamit, sasabihin babayaran na lang mamaya. Pero kahit 50 yuan ay hindi makabayad. Kahit ang mga nagbebenta sa bangketa ay desperado na rin. Hinahabol na nila ang mga tao para lang makabenta dahil wala nang pumapasok sa mga tindahan. Kung may pera ka pa raw, itabi mo na lang, huwag mong ubusin sa kung ano-ano dahil napakahirap ng sitwasyon. Ang katahimikan ngayon ay nakakatakot. Sobrang tahimik, parang yung katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. May mga bumubulong na nga, sana magkagiyera na lang. Isipin nyo yon. Sa sobrang desperasyon, giyera na ang hinihiling para lang matapos na ang lahat ng panlulokong ito. Patay na ang ekonomiya at ang ganitong klaseng buhay ay hindi na matiis. Noong narinig ko yon, nanlamig ang puso ko. Gaano na ba nawasak ang mga tao para hilingin ang sarili nilang kapahamakan basta lamang mag-reset ang system? Hindi na ito simpleng galit. Ito ay purong desperasyon. Hindi ito rebellion. Ito ay pagod na kaluluwa. Hindi lang ito kwento ng isang tao, kundi sigaw ng milyon-milyong nananahimik. Nakakulong tayo sa isang cycle na hindi natin mabali-bali. Ang presyo ng bahay ay mas mabilis pang tumaas kaysa sa sahod. Kahit magtrabaho ka pa ng 10 taon na parang kalabaw, hindi mo pa rin kayang makabili ng sarili mong bubong. Hindi naman nanggugulo ang mga tao. Ang totoo niyan ay parang nasasakal lang sila, umihingal na sila sa ilalim ng bigat ng buhay na tila lalamon sa kanila anumang oras. Nakakita na ba kayo ng taong tumatakbo sa gitna ng hating gabi para lang sa 20 pesos? O ama na 10 taon nang nagbabayad ng loan pero kalahati pa rin ang utang? O ina na may 3 trabaho pero hindi man lang kayang bayaran ang isang gabi sa ICU para sa kanyang anak? Ang bansang ito ay parang pressure cooker. Punong-puno na ng singaw at wala ng labasan. Naririnig ko na ang langit-ngit ng bakal. Nararamdaman ko na ang yanig sa ilalim ng aking mga paa. Maaga o huli, sasabog ito. Pero ang tanong, ang giyera ba talaga ang mag-aayos ng lahat? O baka naman susunugin lang nito ang mga natitirang maliliit na tao? Ang ekonomiya ay patuloy ang pagbulusok pababa. Ang mga industriya ay gumuho na. Walang maayos na solusyon sa sistema kahit ang mga eksperto ay nagsasabi na ngayon, ang lipunan ay parang bulkan na sasabog na. Ang report tungkol sa social volcano ay nagpakita ng nararamdaman ng lahat na ang dahilan ng kanilang paghihirap ay ang mismong sistema. Ang pesimismo ay kumakalat na parang dilim sa gabi. Nagbabala na ang mga dalubhasa na ang puot ay naiipon at ang init ay tumataas bago ang tuluyang pagsabog. Ang hindi patas na sistemang ito ang dumudurog sa mga pangarap, nagnanakaw ng pag-asa at nagtutulak sa milyon-milyong tao sa dulo ng talampas. Ang galit, ang sakit, ang desperasyon, lahat ng ito ay lumalaki at nagiging isang puwersang hindi na mapipigilan. At kapag ang bulkan ay tuluyan ng sumabog, hindi lang nito uuyugin ang ekonomiya, kundi ang buong bansa mismo. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo ang inyong mga saloobin. Patuloy naming ibabalita ang lumalalang krisis na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mga susunod pang kwento ng katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Ingat kayo dahil sa panahon ngayon,
pati pangarap ay may tax na rin yata.